Naghain ng reklamong may kaugnayan sa bid rigging ang Department of Public Works and Highways sa Philippine Competition Commission laban sa ilang construction company. Kaugnay po yan sa questionabling flood control projects. Sa gitna ng investigasyon, may panawagan naman ang pinuno ng ICI. Balitang hatid ni Joseph Morong. Bitbit ni Justice Andres Reyes Jr. ang placard na ito, pag-ibig daw at hindi kasakiman ang kailangan ngayon. We need to love our country. We need to love our countrymen. Hindi yung swapan ka, pera tinatago mo. Ipinananawagan niya ni Reyes sa gitna ng mga anomalyang iniimbestigahan ng pinamumunuan niyang Independent Commission for Infrastructure o ICI kaugnay ng mga flood control projects. Tulad na lamang ng nakita ng Commission on Audit o COA sa Bukawi, Bulacan na nagkakahalagang 95 milyon pesos. Idineklarang natapos itong Enero 2025 lamang, kompleto ang bayad. Pero ayon sa COA, wala namang naitayong istruktura sa sinabing lokasyon sa Barangay Bambang. Kaya inirekomenda ng ICI sa Ombudsman na kasuhan ng graft, malversation of public funds at iba pa ang mga opisyal ng DPWH Bulacan 1st District Engineering Office sa pangunguna ni dating District Engineer Henry Alcantara at kinatawan ng kontraktor na Top Notch Catalyst Builders Incorporated, Beam Team Developer Specialist Incorporated na si Alan Payawal na nameke umano ng mga dokumento ng proyekto. Hinihinga namin sila ng pahayag. Para sa ghost project na yan sa Bukawi, Bulacan, wala mga mambabatas o mga proponent na nagpondo sa proyektong yan ang inirekomendang kasuhan ng ICI sa Ombudsman. Puro mga engineer at kontraktor pa lamang. Paliwanag ni Reyes, wala pa silang nakitang koneksyon ng mga mambabatas sa proyektong ito. No, there is definitely a connection, but we still have to establish the connection. Hindi naman pwedeng may gawin yung DPWH na walang nagbigay ng kontrata o project referral Hindi po nila sinabi sa ICI kung sino yung nagputos sa kanila? Hindi, nagbigay sila ng mga pangalan. But hindi lahat siguro. O baka yun ang alam nila. I don't know if they're withholding or what. Tungkol naman sa ipinangakong live streaming ng ICI sa Senado, kasalukuyan pa raw sila nagbabalangkas ng rules. Hindi naman kami korte. Okay. So, it's better talaga na we investigate without other people present. Kasi yung testigo o yung akusado, pag maraming tao, hindi iba yung kilos People screaming for live streaming should understand na hindi kami, pulis na kami. Naghain naman ng reklamo ng bid rigging si DPWH Secretary Vince Dizon sa Philippine Competition Commission laban sa mga kontraktor na St. Timothy Construction Corporation at Silver Wolves Construction Corporation at ilang opisyal ng DPWH Davao Occidental at La Union kaugnay sa 15 kontrata ng mga maanumalyang flood control projects doon. Ayon kay Dizon, 3.13 billion pesos ang maaaring imulta sa mga sangkot kung mapapatunayang pineke nila ang bidding. Hinihinga namin ng pahayag ang mga nasabing kumpanya. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News.